At siyempre pa mga suki sa puntong ito. Oo. Oo, kinakabahan ako. Makakasama natin si Congressman Mark Villar. Ako, kinabahan ako Dati kay pangalawa tong kaba na to. Una kay Senator Cheese. Ngayon na naman kay Congressman Mark Villar. Oh my God. Okay. Ayan mga kaibigan, nandito na po yung inihintay natin. Makasama siya sa aming stasyon at manatili kayong nakantabay sa ating programang Music and Muse Cafe and Public Service. Siyempre naman, kasama ninyo si Eugene Montañinano at si DJ Jurassic. Okay. At mga sugikoy, ang sinasabi namin ngayon ay nandito na mismo sa estasyon. Ito yung hinihintay natin, nandito na siya. Si Congressman Mark Villar. Maya-maya. Dami kasama. Maya-maya. Paupuin natin na mamaya konti para makapag-relax si Congressman. At siyempre pa mga suki natin dyan sa University of Eastern Philippines, makakasama ninyo mamaya dyan at maririnig ninyo, hindi lang maririnig, at makikita din ninyo ang gwapong congressman. Ulitin natin, anak ni Deputy, hindi pala Deputy, Present Senator Cynthia Villar and former Speaker of the House of the Representative Senator Manny Villar. Kasama namin ngayon. Walang iba, mga sugikoy, ang Congressman ng Lone District of Las Piñas. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Mark Villar. Maupay na aga sa inyong atanan. Palakpakan naman. Tamang-tama. Di ba? Ang galing magsalita ng mga taga-Maynila. Kumusta po ang biyahe papunta dito? Okay naman, maayos naman. Medyo maaga yung flight ko kanina, pero okay naman. Okay, maayos naman yung biyahe. At siyempre pa, Nortehanon at dito sa 101.5 News Radio. Welcome po dito sa Northern Samar, Congressman Villar. Salamat po. At mamaya nandun ka sa University of Eastern Philippines. Pag-usapan na natin ang inihanda nating yung mga pinadala nyo, mga pangutana. Itong siyempre mga sugikoy, Congressman, unang katanungan namin sa iyo. Ano po ba itong Magna Carta for the Youth? Maaari po bang malaman namin ang layunin po nito? Ito kasi matagal ko ng advocacy ang ating mga kabataan dahil pa lang ako, 37 years old pa lang ako. Isa ako nung nagsimula ako sa Congress, isa po ako sa pinaka-youngest. Kaya marami din ako mga batas para sa ating youth. So itong Magna Carta po ay para lang sa protection ng ating mga kabataan, para mabigyan ng mga rights, ang mga karapatan, para madagdagan ng kanilang mga karapatan at para mabigyan sila ng basic rights katulad ng right to education, ganyan, para ma-emphasize, para mabigyan ng diin ang kanilang mga karapatan. Opo. At ikaw, DJ Jurassic, mayroon kang katanungan kay Congressman? Oo, tungkol ito sa Congressman, sa House Bill number 04591. Also as known as Unified Student Financial Assistance System for Higher and Technical Education or UNIFAST Act. Ito na po ba yung kasagutan ng mga estudyante na walang pang tuition at minsan yung mga estudyante ay nakakapag-isip na magpakamatay dahil kulang sila sa kanilang panggastos. Ito na po ba yung kasagutan? Maraming kasing mga nagre-request din sa akin ng financial assistance at marami na may nabasa ako na 10% lang ng ating mga estudyante ay nakakapagtapos ng college. Kaya naisip ko na kailangan gumawa tayo ng programa sa national para matulungan ng ating mga estudyante kasi hindi lang yung mga top 10 o yung mga top scholars, paano na yung mga kung top 10% lang bibigyan natin, paano yung 90%? Anong mangyayari sa kanila? So kaya ako final ang UNIFAST para mabigyan lahat. Ang basehan hindi naman grades pero yung financial need. So kung medyo kung medyo kulang sa pera, kulang pambayad ng tuition, pero desidido naman yung bata na gusto niya mag-aral, gusto niyang ituloy ang kanyang pag-aaral, pwede siya mag-apply sa UNIFAST under the law at mabibigyan siya ng
financial assistance para hindi lang pang tuition, pambili ng libro, ganyan. At Senator na kagad. Oo. Aga naman, parang Oo, ikaw na lang Senator. mag-declare eh. Pwede ka naman. Naisip ko kasi si Senator Cynthia Villar. Pero bawal kayo mag-declare kasi ghost month ngayon. Oo, diba? Inunahan mo naman ako. Ikaw na nag-declare para sa akin eh. Hindi pa nga ako sure eh. Sabay ganun, ano. Congressman, bakit po ninyo naisipang isulong ang ganitong balaod, batas? Yung Unifast? Oo, opo. Yung kagaya po ng sinabi ko, yung po, kailangan talaga, gusto kong sana angat ang ating yung graduation rate natin para mas marami makakapagtapos sa college. Kasi sa tingin ko, ito po ang solusyon sa poverty, yung kahirapan natin. Ito po ang long-term solution. Kung lahat naman may edukasyon, I'm sure mababawasan ang ating kahirapan. Malaki ang mababawasan. Opo. At ano po ba ang kalagayan ngayon, ang status ng batas na ito? Mukhang papasan na, malapit na kasi pumasa na siya sa lower house at sa upper house. Mukhang malapit na rin. So, sa tingin ko, malaki ang posibilidad na papasa itong batas. Oo. Kahit nga dito sa Northern Samar, maraming makaka-benefit sa ano na yan. Opo, batas. dapat mag-invest talaga tayo sa ating mga kabataan, sa ating mga estudyante. Sa tingin ko, long term yun ang magiging solusyon sa ating mga problema dito sa ating bansa. Oo. Ito na yung pinaghihintay na tanong ng ating sige nga. mga Igkasi-Nortihanon. Ito, Congressman. Marami pong nagtatanong kung may balak kayong tumakbo sa mas mataas na posisyon ngayong darating na 2016. Marami ba nagtatanong? Parang ikaw pala nagtatanong eh. Kanina nga, naunahan ko May na. mga nagtitext dito, maraming nagtitext mula kanina. Kasi nag-program ako 4 in the morning, tapos may Opo. nagtitext na i-plug ko na darating ka. So, may mga nagtatanong na kung... Pero sa tingin ko, medyo maaga pa kasi August month. Bawal mahirap na mag-declare eh. Pero sa akin lang, wala pa akong desisyon at wala ring advice galing sa partido, yung Nationalista Party. Kaya siguro pag medyo malapit ng October, magde-decide ako. Pero sa ngayon, okay lang. Nag-enjoy naman ako sa pag-iikot ko. Kaya marami na akong namimit katulad yung mga new friends. Kaya masaya naman. At so siguro by September babalitaan ko kayo pag September. Kasi matatapos ang Ghost Month by September 12. Ikaw, DJ Jurassic, dami mong butante. Hindi. At Senator, matanong lang po namin regarding po sa DTI. Kasi dito po sa Northern Samar, nag-establish na ng Negosyo Center. At napag-alaman namin, kayo po ang chairman ng DTI sa Kongreso. Ano pong masasabi ninyo tungkol sa itinayo ngayong Negosyo Center? Ang goal doon is tulungan ang mga small businesses. Ano pong masasabi niyo dito? Kasi ako, naniniwala ako na ang makaka-generate ng trabaho ay ang mga negosyo. Normal naman yan. At lalo na pag malalaki na yung mga negosyo dito, definitely magkakaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. So, sa tingin ko, importante na magkaroon tayo ng batas na sumusuporta sa ating mga negosyante. So, ito, kaya may Negosyo Act at ito magkakaroon tayo ng one-stop center sa lahat po ng DTI. So, kung gusto mong magtayo ng negosyo, doon na lang kayo pupunta at pwede at lahat ng requirements ilalatag nila at magbibigay din sila ng advice kung ano yung kailangan gawin para maayos yung pagtayo ng negosyo. Opo. At panghuling katanungan, ikaw may kanina dito. May tanong ako bilang showbiz authority dito sa Muse FM. Ito yung hinihintay ko eh. Si Congressman, may asawa na ba? May anak? Yes, actually yung asawa ko po ay na-meet ko sa Congress. Second term ko na po. Pero na-meet ko yung asawa ko sa first term ko. Congresswoman din siya ng party list, Diwa party list ang
So, at ngayon po, buntis, she's, ano na siya, mga 8 months na siya. Ah. So, by next month, may baby May na baby ako. na. Babae, babae. Congratulations. Baby girl. Oo, Baby. congratulations in Congratulations. advance. Ay, salamat, salamat. And siyempre pa, ang mensahe po ninyo sa mga Nortehano na ngayon ay talagang tutok na tutok. Pati ang ating mga suki sa ibayong dagat, naka-livestream po tayo. At Congressman, ang inyo pong mensahe. Damo nga salamat sa lahat po ng taga Samar at ako po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin at nais ko lang sabihin sa inyong lahat na makakaasa kayo sa akin at sa aking pamilya at gagawin namin lahat para walang tigil at tuloy-tuloy po ang pag-uunlad ng inyong probinsya. Opo. At siyempre pa, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Isa pong karangalan ang makausap kayo at makilala. Isang malaking karangalan para sa akin. Opo. At maraming salamat kay manager. At syempre magpapaano tayo kay Congressman. Diyan na lang daw Congressman sa aming logo. Oo. Signature na fiesta message pa daw. Okay. Hindi na natin Habang nag-signature dyan si Congressman, Diyan na lang. dyan na lang, oo. Congressman. Okay na yan. Pwede dito? Oo. Oo. Habang nagsisignature si Congressman, mga sugi ko, si Congressman Mark Villar, kasi kay kanina naisip ko, Manny Villar, Senator. Ang Congressman ng Lone District of At syempre hingan natin ng fiesta message si Congressman Mark Villar. Fiesta message dito sa Katarman. Sa Katarman. Maligayang kapistahan sa inyong lahat at magkita-kita tayo dito sa Northern Samar. Ayun. Maraming salamat, Congressman. Babalik siya. Babalik. Babalik na. Babalik. Maraming salamat po. Ayan. Congressman Mark Villar. Di ba? Ang guwapo pala ni Congressman. Ba't kanina hindi mo sinabi? Nandito harap mo. Wala si Joe mag-picture. Si Congressman lang, hindi ako sinali. Ay, ako. Oo. Mga sugi ko, kanina po ay nakasama natin ang ating